Good morning guys. Late morning dahil time check is 11 o'clock na. So, medyo late yung natin, yung vlog natin for today's video. Today is Sunday and ako lang naman na dito mag-isa kagaya ng sinabi ko sa inyo kahapon. May event si Chard Cabalbon TV. So, kumakain ako ngayon ng pancit canton and then itong gardenia na butter toast. Nagutom ako kasi nag-general cleaning ako dun sa amin sa kwarto. And then, sabi ko, parang nanghihina ako sa gutom. Pero nagsasaing na ako ng kanin namin. Kasama na dyan yung mga pagkain ng mga alaga. So, kain tayo guys. Pininaan ko yung kanin ko, pinainin ko na. Hindi pa ako masyadong tapos sa aking ginagawa, pero yung kwarto namin, tapos na kasi pakiramdam ko talagang dumi-dumi na ng kwarto namin. Kasi alam na alam mo yung maduming kwarto kasi kahit gaano kaprisko ang panahon, feeling mo mainit pa rin. Kaya sabi ko talaga, Chard Cabalbon, pag kataon lilinisan ko talaga. Kaya ngayon, dininisan ko, tapos ko magluto ng pagkain namin ng mga alaga, papaliguan ko sila. Kasi ilang weeks na rin silang hindi nakakaligo dahil nga dito sa panahon. So, kain tayo guys. Nagutom ako. Namimiss ko talagang mag-vlog guys, kaso talagang marami akong nagagawa. Tsaka dahil nga sa mga nangyari, medyo natamad na ako mag-vlog sa totoo lang. Pero dahil nasimulan na natin ng vlog, tsaka nasimulan natin mag-share ng buhay natin. So, kailangan dahil may rami pa namang naniniwala at sumusuporte sa atin kahit na di natin sila mga kilala. At tsaka hindi man sila nagko-comment dyan sa comment section. Pero nakakatuwa lang syempre pag nag-upload ka sa YouTube, may makikita kang mga nabuviews. So, ibig sabihin, meron din kahit pa paano nagkaka-interest. Kaya walang hanggang pasasalamat guys. Yan, may bisita ako guys. Oh, kiss si Mamo. Kiss. Kiss si Mamo. Hello guys. Good morning. Uy, Diyos ko. Naku naman. Dumaan sa camera. Yung nga guys. Mabilis ang kain. Kasi oras na. Mamaya, after lunch, family time. Tatawag ako sa pamilya ko sa probinsya. Yan yung Kahapon nga, wala ako sa mood, malungkot ang araw ko kahapon kasi birthday ng nanay ko. Kaso, walang-wala talaga akong maibigay na kahit pampansit man lang. Ang lungkot. Hindi ako sanay na wala man lang akong naibibigay kahit magkano sa magulang ko. Kasi, simula nung nag-senior sila, feeling ko every birthday nila is a blessings. Kasi, super thankful and blessed po dahil syempre hindi po lahat ng pamilya, lahat po tayong mga anak, naghahangad po tayo na yung mga magulang natin, humaba ang buhay. Either sa realidad talaga ng buhay, hindi habang buhay yung magulang natin nandyan sa atin. Pero sa mga edad na ganyan,
masasabi mong napaka-bless mo sa ibang tao. Kasi sila syempre hinahangad nila na nandyan pa yung mga magulang nila, pero maagang kinuha ng Panginoon para sa kanila. So, kaya simula nung nag-senior sila, gusto ko talaga every birthday nila, kahit pa paano ba, maramdaman nilang special yung araw nila. Kasi, syempre yung mga matatanda lagi nilang sinasabi, ano man naman sa amin, okay lang kasi matatanda na kami. Pero bilang mga anak natin, syempre, ginagawa natin, special ang bawat moment ng buhay nila. Every year na magdadagdag yung edad nila. So, kahapon talaga, as in, dinadala ko lang yung sarili ko, pero yung isip ko, lumilipad. Kaya, ba talaga? Kaso nagkataon, meron kaming gastusan. At syempre, meron din kaming mga pangangailangan. Pero, nung 11, di ba 13 kahapon? Nung 11 or 10 pa lang ng gabi, nagpa-Gcash na ako sa pamangkin ko. Kaso yun, nakabudget yun para sa pagkain nila. So, wala talaga dun yung pang birthday ng nanay ko. Ang nanay ko is 71 years old na, and I'm thankful and blessed. And gabi-gabi ko talaga pinagdarasal kay God na thank you so much, dahil hanggang ngayon binigyan kami ng magulang na mahaba ang pasensya, at higit sa lahat hanggang ngayon nandyan pa, kasama pa namin. Kaya araw-araw kong pinapagpasalamat yan sa Diyos na hanggang ngayon nandyan pa yung mga magulang namin sa piling namin. Kaya gusto ko talaga every single ng moment ng buhay nila. Kaya dati hindi ko pinangarap na yumaman or umasinso ako sa buhay. Hindi ko pinangarap pa rin hanggang ngayon na yumaman ako. Pero yung makaluwag ako sa buhay na kaya kong isustain yung pangangailangan nila, na syempre hindi naman ako nahihirapan. Yan na yung pinapangarap ko, na sana maibigay na sa akin ng mas mabilis, mas maaga. Kasi habang nandyan pa yung magulang ko, sila kasi yung inspiration ko. Kaya kung sakaling dumating yung araw na mawala man sila, okay na ako kung anong buhay ang bibigay ni God sa akin. Pero sa ngayon, gusto kong maluwag ang buhay ko, kasi para mas maluwag din yung buhay nila. Yun yung talaga yung goals ko sa buhay, guys. Kasi kulang yan sa sakripisyo ng magulang natin sa atin, yung iparanas natin sa kanila yung kaginawahan habang nabubuhay pa sila. Kasi kung hindi na nila masyadong na-appreciate yung mga bagay-bagay, ano pa nga ba yung saysay, di ba? Kuha muna ako ng inumin, guys. So ito, guys, kuha tayong tubig. Baka mamaya hindi na ako makapag-lunch nito. Late na kasi. Ito na lang siguro yung magiging lunch ko. Kasi kasuhin ko na lang yung mga alaga ko. Tapos, ang dami kong basura doon sa taas. Itatapon ko yun mamaya. Then maglilinis ako dito. Around dito, hanggang doon, sa kabila. Yun naman po yung routine ko. Everyday po yan. Pero, mas more on general cleaning talaga every weekend. Pero pag weekdays, syempre yung sabi nga, bawas-bawasan lang yung dumi. Pero pag weekend, talagang pulido ang linis niyan, guys. Kasi syempre, wala kaming trabaho pag weekend. At saka, gusto kong naglilinis ako ng ganito na ako lang mag-isa dito. Wala kasi dito yung mga boss namin every weekend. Nandun sila, umuwi sila dun sa kabilang bahay para makasama din nila yung tatay nila. So, matanda na rin kasi yung boss naming tatay nila. So, pag weekend gusto din nilang samahan nung boss namin na nandito, kasama namin everyday. Kaya yun, pag weekend, tuwing Biyernes ng hapon, umuwi sila doon. Kami lang ni Chord Cabalbon dito. So, pag may event si Chord Cabalbon, usually ako lang talaga dito. Pero mamayang gabi, uuwi na sigurado yun, kasi bukas start na ng pasukan. So, uuwi sigurado yun mamaya. Hindi kagaya nung dati, yung bakasyon,
Lunes na sila ng umaga umuwi. So, mas gusto kong naglilinis talaga ng ganitong weekend. Kasi pag weekdays, nagmamadali ako. Kasi ayokong may tao habang naglilinis ako. So, pag weekdays, bago dumating yung kasama namin, gusto ko tapos ko nang linisan yung doon sa tambayan namin, yung kung saan yung mga alaga. Nililinis ko yun everyday. Kasi, syempre, iba kasi yung may ibang tao na hindi sanay sa, lalo na may mga alaga tayo. So, kailangan natin malinis. Pero, minsan talaga hindi ko nalilinisan kasi kahit ganun lang dito sa bahay, halos yung trabaho hindi mo matapos-tapos. Kahit sabihin nilang, nasa bahay ka, stay in ka, pero hindi nila alam. Ang hirap din kasi hindi mo matapos-tapos yung trabaho mo kahit araw-araw yan. So, ganun yun. Ganun naman talaga yung realidad ng buhay niya, guys, na pag tayo, hindi tayo ang gumagawa, nakakapagsabi lang tayo na, ang bilis lang yan. Pero pag tayo palang gumawa, hindi. Ganun lang yun na, guys. Pero sana dapat hindi natin ginaganyan na pagdating natin, ay pag sa ibang tao, feeling natin, bakit hindi mo ginawa? Tapos kagad-agad i-compare natin yung sarili natin, no? Sana hindi ganun, no, guys. Kasi, sabi nga, hindi kayo magkakapareho ng tsinelas na sinusuot. Ganun lang daw yung kadabilis. Kaso, wala, ganun yun talaga. Sinsya na kayo guys, ganyan ako ng ganyan kasi na-allergy ako sa auricabok. So guys, tapusin ko muna tong pagkain ko para mas mabilis ako dahil magluluto pa akong pagkain ng mga alaga ko. No guys, thank you. See you later. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung finished product ng aking paglilinis, pag-general cleaning at yung mga alaga ko. Papaliguan ko muna sila. See you guys! So, ito na nga guys. Hapon na. Ngayon lang ako nakapag-update sa inyo. Time check natin. 5 o'clock na. Pasado, magsi-6 na to. So, papakita ko na sa inyo ngayon yung mga ginawa ko dito sa taas namin. So, ayan. Yan yung ano naman, aesthetic naming hagdan, no? Tingnan mo yan. Aesthetic naming hagdan pataas. Yan. So, ipapakita ko na sa inyo, guys. So, ito yung hagdanan namin papunta sa taas. Yan. So, taran! Yan na nga, guys. Kanina, ang gulo-gulo dyan. Sayang, hindi ko lang napicturan. Pero, grabe ang gulo dyan. Ipapakita ko sa inyo yung basura na nakuha ko dyan. Ayun na, nilagay ko na, guys. So, baba, yun, no? Yan. Yan, guys, yung mga karton na yan. Yan, karton. Ilan yan? 1, 2, 3, 4 na karton yan, guys. Ang nakuha ko dito na nakakalat sa basura. So, ayan. Hinayos ko na. Yun. Yan, mga sapatos yan na lalabhan ko. At ito yung tatambakan kong basura. Ay, basura. Labahan. Nabulol na tuloy ako. Yan. Yan yung pampinali natin, guys. Tapos, ito pang yung daanan namin, guys, pataas. Siguro, nakita nyo na to, diba, sa dati kong vlog. Yan. Ganito lang yung buhay natin dito. So, pagpasok mo, ito na yung kwarto namin, guys. Yan. Ang simple nating kwarto. So, yan. Yan, pinalitan ko na yung cortina. So, yan. Magkaiba, no, guys. Magkaiba yung cortina ko. Yan. Yan lang yung higaan namin. Richard Cabalbon. Yan. Inayos ko na yan dyan. Yan, mga damit ni Richard Cabalbon na mga shorts. Tapos nandito pa. Ito, tinupi ko lang to dito, guys, kasi ayokong ilagay dito sa Jura box namin dahil naulanan to. So, natamad na akong labhan ulit kasi medyo tuyo na yan nung naulanan ng gabi. Hindi ko lang nakuha sa sampayan. So, sabi ko, Richard Cabalbon, na lang, isuot na lang namin at wag na lang namin ilagay dyan dito sa mga maayos ang pagkalaba. Yan ang una namin isusuot para malabhan ulit.
So, yan na guys ang update natin. Yan. Ang buhay ng nakikipag-trabaho. So, guys, thank you for watching. Hope to see you on my next vlog. Bye-bye.